Nakatikim ka na ba ng bibingkoy? Dinayo nga natin ang isa sa pinakamatagal nang gumagawa nito. Sa loob ng palengke ng Cavite City, matatagpuan ang tindahan ni Aling Ika. Since 1927 pa na mag-umpisa silang magtinda at pangatlong henerasyon na ang humahawak nito ngayon. Tunghayan natin ang kwento. Ako si Bernadette Alejo, anak ni Eulogia Bautista Alejo na anak ni Chodorica Crisostomo. Bali, ako yung pang third generation sa Aling Ika Karinderya. Nag-start yung karinderya namin is sa Kariton lang since 1927. Bali, kasi yung lola ko, mahilig siya talaga magluto. Talaga siya ang pero ang laging kasama niya nung nagluluto is yung mama ko. Ngayon, nag-start sila 1927. Naisipan nila na mag-imbento ng mga pagkain tulad ng mga pagkain na binalot, yung bibingkoy. Pagkatapos ng Kariton is nagkaroon kami ng isang mahabang pwesto. Kahit sa loob kami ng looban yung tindahan namin, talagang dinadayo siya. Itong pwestong nakikita nyo ngayon is maliit lang yan. 1/4 lang yan ng dating tindahan namin. Nung nagkasakit si lola ko, ipinasa niya kay mama ko. Mama ko nag-manage hanggang sa yung mga interview or mga ultimo sa TV, siya ang nagpasimuno nun. Tapos nung panahon na nagkakaedad na siya, ibinigay sa akin. Hindi naman totaling ibinigay na sabi niya, o sige, ikaw ang humawak para malay mo pagdating ng araw. Kasi, kumbaga, hilig-hilig na naman yung ganyang pagluluto, pagtitinda. Tapos yun nga, nung nagkasakit siya, ang usapan namin noon na pag may interview, ikaw, palengke lang talaga ako kasi ayoko talaga niya sa totoo lang. Kaso mo ngayon, wala akong choice kasi wala na siya. Kaya gano'n na nangyari. Nag-start siya talaga sa Kariton lang. Ang nag-imbento talaga ng bibingkoy is yung lola ko. Kaya lang nung nakilala siya talaga sa panahon na ni mama ko. Kasi kumbaga level up eh. Ngayon, kumbaga meron ng mga vlog, kaya mas nag-level pa ng konti. Tapos yung bibingkoy namin is, ang inspired niya is yung tikoy at bibingka. Ang luto niya is uling sa ibabaw, uling sa ilalim. Tapos di ba ang tikoy is makunat. Kung natikman niyo yung bibingkoy, makunat din siya. Di ba ang bibingka is sunog yung ibabaw, yung bibingkoy namin is sunog din ang ibabaw. Kaya, kumbaga pinagsama ni Lola ang tikoy at bibingka, kaya bibingkoy. Kumbaga yung sauce ng bibingkoy is inspired naman ng ginataan bilo-bilo. Yun naman yun. Kumbaga, di ba, pag natikman mo yung bibingkoy is parang lang, medyo matabang, kaya haluan mo ng bilo-bilo yung pinaka-sauce niya. Meron siyang kapart siya talaga, yun ang partner niya. Kumbaga sa mag-asawa, babae at lalaki yun, ang bibingkoy at ang sauce niya na ginatang bilo-bilo. Ang halo ng ginatang bilo-bilo is yung bilo-bilo, langka, tsaka sago. Tapos migata. Sabi nila talagang kahit yung mga nagpupunta ng abroad, hindi po pwedeng uuwi sila na hindi magdadaan dito sa Aling Ika. Hindi sila pwedeng umalis nang hindi nagdadaan din. Kumbaga parang attendance, kailangan magpa-check ng attendance kay Aling Ika bago sila Kasi sabi nila, ewan ko lang, ang pagluluto daw, ang talagang recipe pinakamaganda dyan is, kumbaga, mahal mo yung ginagawa mo para lumalabas yung lasa. Ewan ko, sabi nila, may kakaibang lasa. Hindi ko naman alam kung anong, hindi ko madiscover kung anong kakaibang lasa kasi yung titignan mo, pare-parehas lang naman. Pero yun talagang bakit? Hanggang ngayon, kahit ako, tinatanong ko sa sarili ko, bakit binabalik-balikan ng Aling Ika? Pag ganitong panahon, mga 10 hanggang 15 bilao. Pero pagdating ng mga November, lalo't December, January, hanggang 30-35 bilao kami. Sa totoo lang, itong kaninang inabot nyo, wala pa akong tulog. 3 araw na sa dami ng order. Napakahirap lalo na yung pagmamasa. Yung pagluluto ng munggo, ewan ko kung kasi kailangan iigan nyo pa yan. Tapos yung malagkit, ibababad pa, tapos ipapagiling pa. Pero mga pansit-pusit, pansit sa puso, yun din. Napapatibi na yung pansit sa puso. Tapos, meron kaming mga murkon, tortang alimasag, beef steak, may mga lumpiang sariwa. Everyday yon. Maganda naman kasi nga, kung hindi maganda yon,
hindi siguro magta-third generation doon, di ba? Kumbaga sa first generation or second generation pa lang, baka maputol na yon. Napakalaki na naitulong kasi ako yung anak ko na pag-aaral ko ngayon nasa Canada na siya. Tapos yung mama ko nakapundar siya ng mga lupa. Ganon din yung lola ko. Dahil nga sa sarap nito, 1 oras lang ubos na ang bibingkoy. At sa kasalukuyang panahon, si Ate Bernadette na ang gumagawa ng bibingkoy na minana niya pa ang recipe kay Aling Ika. Alam nyo ba mga Noy at mga kaakay na bila-bilao ang order sa kanila? Isang senyales na masarap na ang tinda nila at kadayo-dayo talaga. Kaya naman, samahan natin si Sakas TV para alamin ang lasa ng bibingkoy. Yun o. Ito bibingkoy ni Aling Ika since 1927. Tayo naman yung nakatusan ni Kuya Dex sa tumikim eh. Tayo natin. Malagkit siya. Lasa siyang bibingka at saka tikoy. Pag pinagsama mo. Yung lobo. Sa ito yung sauce niya. Parang bilo-bilo. Rigata. Tapos, yung kentoke. Hindi siya ganun katamis, kaya hindi siya nakakawamay. Sakto lang. Double check. Una, syempre, hindi mawawala yung inggit. Kasi nai-issue kami na bakit daw yung mga customer nila is inaagaw namin. Hindi naman namin inaagaw. Hindi mo maiwasan yung gano'n na maraming nagkikriticize sa amin kasi kumbaga sino ba naman, mag-100 years na, third generation na ako, di ba? Tsaka yung minsan yung time na, halimbawa, meron yung biglaang order na kailangan yung talagang nakikiusap sila na kailangan namin pagbigyan. Hindi namin alam paano gagawin kagaya yan. Wala na yung bibingkoy. Kung baka raw pwede pa mamayang hapon, hindi naman po pwede kasi mahaba yung prosesong gagawin pa. Kasi ang lalo yung bibingkoy, kailangan yung malagkit, ibababad mo, pagkababad mo, gigilingin. Paggiling, kailangan pitpitin mo para mawala yung tubig. Isang magdamag yun. Siyempre, alaala na ni lola ko at ni mama ko. Sa totoo lang, kung makikita nyo yung mga estante namin, panahon pa ng lola ko yan. Kung makikita nyo yung blower namin, panahon pa ni lola yan. Hindi ko talaga pinaltan. Kasi kumbaga, kung ano yung nakita nyo at nasimulan, papagpatuloy namin. Ang bibingkoy is dito nyo lang matatagpuan talaga kay Aling Ika. Maraming gumagaya, pero syempre sabi nga nila, iba yung number 1, iba yung original. Kaya ang ginawa namin is, naglagay kami ng Aling Ika, Home of Original Bibingkoy. Talagang kumbaga, dayuhin siya talaga. Syempre, pag alam mo naman pag dayuhin, ginagaya. Pero ang Aling Ika, karinderya lang talaga ang nagpo-produce at nag-imbento ng bibingkoy na dito nyo matatagpuan sa Cavite City Public Market lang. Nag-start kami 6:30 hanggang mga 11, 12 pero ang bibingkoy namin pinakamatagal na siguro 1 oras at 1.5 oras. Marami pang habol yun. Yun talaga bestseller namin. Tsaka yung mga pansit namin. May mga pansit club doon. Kami po sa Aling Ika Karinderya is nagpapasalamat sa lahat ng mga customer na dumadayo sa iba't ibang lugar. Yung mga nag-i-inquire, salamat po ng marami sa patuloy na pagtangkilik. Papanatilihin po namin ang lasa ng bibingkoy na nasimulan pa po ng lola ko. Matatagpuan nyo lang po kami sa Cavite City Public Market. Kung gusto nyo po mag-inquire, pa-check na lang po sa FB page namin na Aling Ika, Home of Original Bibingkoy. Tapos sa cellphone number na 0916-679-5916. Pero minsan wag kayong mag-expect na makasagot kagad kasi sa dami talaga ng inquiry tsaka ng tao, hindi kagad masagot siya. Kung halimbawa gusto magpa-deliver, lalamove. Meron nga nag-i-inquire sa akin, Bicol, Mindanao, Pangasinan, Baguio. Sabi ko, sige, bibiyahe ako para pumunta sa inyo. Pero international na bibiyahe siya. Kaya lang talaga hands-on yung magdadala. Sa mga customer namin, sa walang sawang nagtatangkilik, maraming salamat.